Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa Balitang Panahon ngayon. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, umiiral itong shear line, yung salubungan ng malamig na hangin na dala ng amihan at yung mainit na hangin na dala ng easterlies sa buong Visayas, pati na rin dito sa bahagi ng Palawan. So dahil sa shear line, mataas sa tsansa ng mga pag-ulan ating mararanasan for the next 24 hours sa Palawan, sa Visayas, at itong northeastern portion ng Mindanao sa mga alalawigan yan ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, nakikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa Mindanao ay ang patuloy na epekto ng nasabing weather system. Kaya for the rest of Mindanao, asahan rin natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, dahil naman sa northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan, asahan pa rin natin yung malamig na temperatura, especially sa madaling araw. Mataas sa tsansa na makaulapan at pag-ulan ang ating inaasahan na dulot ng amihan sa bahagi ng Batanes at Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Island. Samantalang fair weather ating mararanasan sa Metro Manila and the rest of Luzon, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pag-ambon. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay na ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil sa epekto ng amihan, mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Itong ating posibleng maranasan sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, pati na rin dito sa area ng mainland Cagayan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, posible tayong makaranas na katamtaman hanggang sa paminsan-minsay malalakas na bugso ng ulan. Maghanda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Pagpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, at sasamahan lamang yan ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon. At dahil nga umiiral itong amihan dito sa bahagi ng, or sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, asan pa rin natin yung malamig na panahon, mababang temperatura, pagsapit ng madaling araw. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, inasahan natin na unti-unti mababawasan yung makaulapan sa bahagi ng Palawan, Visayas and most of Mindanao starting tomorrow morning. So umaga sa tanghali bukas, maliwalas sa panahon na ating inaasahan. Pero pagsapit ng late afternoon to evening, inaasahan muli natin itong mga matataas sa tsansa ng kaulapan at mga panandalian at biglaang pag-ulan na dulot ng thunderstorm. So starting tomorrow afternoon, kahit maaliwalas yung panahon natin sa umaga, inasahan natin na sa hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi muli ng Palawan, malaking bahagi ng Visayas at buong Mindanao makakaranas ng maulap na panahon. Inasahan natin na magtutuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng shear line dito sa eastern section ng Visayas, more in particular itong eastern Visayas area. Inasahan natin magtutuloy-tuloy ang pag-ulan dyan bukas, kaya maghanda tayo sa mga banta ng flash floods at landslides. At sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warning dito sa dito sa seaboard sa northern Luzon. So may gale warning tayo dito sa area ng Batanes, sa bahagi ng Cagayan, kabila na dyan ang Babuyan Islands, itong seaboards ng Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur. Ilang bayan ng Ilocos Sur, may gale warning pa tayo nakataas. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga seaboards na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Samantala, moderate to strong o katamtaman hanggang sa maalong karagatan naman ang ating inaasahan sa rest of northern and central Luzon. Kaya iba yung pag-ingat rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa mga nabanggit na lugar.